Kagabi nga natuklasan ko na napundi ang bombilya sa banyo. Ay, ang hirap pa naman magbanyo kapag walang ilaw, diba? Tingin ko muna. Siyempre, bago nga tayo bumili ng bombilya, kailangan ko munang alamin kung anong klaseng bombilya ba meron to kasi hindi ko pa to nakikita ever. So ngayon ko lang siya itatry buksan. Ito mahirap talaga pag mag-isa ka. Lahat sa'yo, kahit sa mga gawaing hindi ka naman aware kung paano gawin. Wala kang choice. Paano ba ito tanggalin? Anyway. Alam mo, nakalimutan ko yung arrangement. Yan ang itsura niya dapat, ha? Ang problema ko, nahulog kasi yung maliit na yan. Hindi ko naman alam kung saan siyang part dyan. Ano yan? Saan siya nakalagay? I don't know. Hindi ko siya maibalik sa dati. Mabuhay siya. Dapat paigpit siya din. Feeling ko dahil dito. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay. Feeling ko ito yung dapat magpaigpit. Saan ba kasi ito nilalagay? Baka sinulaglag. Papray ko na lang na hindi malaglag. The search for bombilya na naman tayo habang umuulan. May event pa ata dito. Ano meron? Naubos. Naubos sila. Wala lang ano naubos. Naubos sila. Hindi ko talaga alam ano gagawin ko. Nag-order nga ako sa Bunnings ng bombilya na same dun sa bombilya na napunde dun sa banyo. Malamang pag ibang binili ko, hindi mag-swak yan. Pagdating ko sa Bunnings, pumunta ako sa information desk. Sa information desk kasi kinukuha or kinokollect yung mga items na in-order mo online. That's it there. I'll just put out your invoice. Ito na ang aking nabili. Pabili ako ng kape kasi nasa CR ako. Bawal gumamit ng CR nang hindi ka customer. So yung cheapest na lang binili ko. Diba? Bawal gumamit ng CR. Wala naman ako plano magkape. Ito ko yung mura. Wow! Eh di syempre, sobrang proud ako sa sarili ko kasi nakabit ko yung bombilya, no? Pero after ko makabit, natuklasan ko na pinahirapan ko lang pala yung sarili ko kasi hindi mo pala kailangan tanggalin yung bombilya sa mismong pagkakatornilyo yan. Kailangan mo lang na i-push yung bombilya tapos i-pull. Ayun, pwede mo na siyang tanggalin tapos papalitan mo na siya ng bombilya na ipupush mo lang din. Ha, ba't ganun pinapahirap ko yung sarili ko? At ito na naman, another pagpapahirap sa sarili, bumili ng furniture na i-assemble mo at maghihirap kang mag-assemble. O, diba? Nakita nyo naman kung gaano ako nahirapan. Talaga mahirap mag-isa. Kasi ikaw lahat. Gawa mo lahat. Kahit yung dapat ina-assemble ng dalawang tao, ikaw nag-assemble. Isa. Bili pala ako ng bagong desk kasi dahil nag-work from home ako, bumili ako ng desk para kunyari, pagandahin ko man lang yung desk ko. Ewan ko lang kung gaganda. Kasi dito naman sa Australia, pagka end of fiscal year, pwede mong ma-refund yung work from home expenses mo. Sana naman ganun pa din next year. Hindi ko din kasi alam kung mababago ba yung policy next year. Pero hopefully, kasi sayang naman kapag hindi ko ito maklaim. Kasi kaya ako nga ito binili dan iniisip ko makiklaim ko pa din siya yung pinanggastos ko dito. Yan yung mga letters. Yung mga letters na yan magsasilba sa'yo. P. At isang plastic. Tatlong mga letters. Multiple letters. Kasi yung mga letters na yan is corresponding sa mga yan. C, D. So, yan ang magpapadali ng buhay nyo. Yung instruction at may babala. Please only dispose all packing material after furniture assembled. So don't forget to keep all the packing materials, otherwise it will be hard for you to assemble this furniture. Makinig tayo sa instruction. Let's not throw them away to make our life easier. So it's never been easy. Aking maasahan na tool. Sobrang gagamitin itong tool na to. Surprise! What do I have here? So, pwede kang mamili. Anong pipiliin natin? Sabi letter A na board. Sabi natin ang letter A. So, B, C, where's the A? I found it. Letter A. So, ito na ang letter A. Ikaw ang unahin natin. Sabi sa instruction. Ayan daw ang F. So, ito siya.
finally. Kung napapaisip kayo kung anong ginagawa ko, pues, ako din, papaisip din ako. The feelings mutual. Ano pinagagawa ko? Ba't ko ba pinapahirapan ang sarili ko? Hindi, tatanggalin ko ito yung table ko kasi dati. So, tatanggalin ko siya kasi wala namang space kapag ka nag-add ako. Kailangan, bago ka mag-add, mag-remove ka muna ng old furniture. Kaya, ayun, plano ko siyang i-dispose. O, diba? Siyempre, i-rearrange ko na din yung bed para kunyari, nag-iisip ako kung paano mapapaganda yung arrangement. Pero wala na atang gaganda. Hindi ko alam. Tapos pinapahirapan ko sarili ko. Tingnan nyo naman. Napakahirap. New willpower na lang kaya ako kinakaya tong pag-ano na to. Wala pa na ako mag-super saiyan dito. Pala yung kinalabasan niya. Huwag kayo magugulat ha. Kasi wala namang kagulat-gulat. Hindi ko alam kung naayos ba o napagulo ko lalo o ano man. Basta kunyari na lang maayos yan. Ini-imagine ko na lang na malinis siya, maayos siya. Ayun muna for today. Sana naman sa next vlog ay masarap na yung ginagawa ko, please.